Samantala, humarap na ang 8 sa mga naunang kinasuhan sa Sandigan Bayan dahil sa anomalya sa flood control projects. Ilan sa kanila ang kusang sumuko sa PNP-CIDG matapos lumabas ang arrest warrant. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Nakasuot ng sombrero at balot ng berdeng jacket nang dumating kanina sa Sandigan Bayan si Engineer Dennis Abagon. Pagdating sa courtroom ng 5th Division, wala siyang imik at nasa isang tabi lang. Naaresto siya kahapon ng National Bureau of Investigation sa Sikatuna Village sa Quezon City. Base sa detaling aming nakuha, siya ang dating OIC Chief for Quality Assurance and Hydrology Division at kasalukuyang OIC Chief for Planning and Design Division ng DPWH Region 4B. Makalipas ang mahigit 1 oras, 7 iba pa ang dumating sa Sandigan Bayan. 6 mula sa kanila ang sumuko sa CIDG, habang ang isa pa ay karagdagan sa mga naaresto ng NBI. Base sa nakalap naming impormasyon, ang mga sumuko ay sina Gerald Pacanan, Jean Ryan Althea, Ruben Santos Jr., Dominic Gregorio Cirano, Felizardo Casuno at Juliet Cabungan Calvo. Nagtungo sila rito para sa commitment order mula sa korte at booking procedure. Kasama nilang dumating kanina dito ang mga opisyal mula sa NBI at CIDG. Ika-5 dibisyon ng Sandigan Bayan ang umahawak ng kasong graft, habang ang 6th Division naman ang umahawak sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Ayon sa 5th Division ng Sandigan Bayan, nagpiyansa sa kasong first count of graft si Juliet Calvo na nagkakahalaga ng 90,000 pesos. Subalit wala pa rin naman siyang lusot dahil ang 8 akusado ay dawit sa kasong malversation na hawak ng 6th Division ng Sandigan, at ang kasong ito ay non-bailable o walang piyansa. Dinala na sa New Quezon City Jail sa Payatas ang 6 sa mga akusado o sila yung mga kalalakihan, habang ang 2 babae naman ay dinala sa Camp Karingala. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.